Hello guys, good morning. This is your Kotek Alerta Marino signing on. Alright, medyo maulan dito sa amin. Ayan. Wednesday morning. 4 o'clock in the morning guys. Ayan, working tayo. Igising lang natin. Then ito yung tumambad sa atin. Mayroong inilapit sa atin na problema. Wala daw magenta. Then na-found out ko. Actually, ayoko sana mag-document. Pero since bago yung case na to, so maganda din na ma-share sa inyo. Ayan o, ang dumi na, di ba? Ayan. Dumi na guys. Napakadumi na guys. Totally. Ayan o. Parang, nako naman. Ayan. So, linisin ko muna ha. Okay, continue tayo. So actually, nagpalit ako guys ng hose. Kasi walang magenta because ayan o, nginat-ngat ng ipis. Ito siya. So, napakahirap pala itong baklasin. And, ibalik yung bagong hose na nilagay natin. Pero, kumbaga, pinag-isipan ko siya kung paano ko siya gagawin. Ito, ganito lang yan guys. Ito, hindi ko na na-document kanina. Explain ko na lang ngayon. So, habang tinatanggal ko yung bawat isa, yung black muna, tinanggal ko yung black, then binuhol ko siya. Black, ayan, binuhol ko siya guys, para at least from ink dumper, hindi bumaba yung ink papunta dito, kaya binuhol ko siya. Then isiniksik ko siya dito papunta doon sa kanyang connection gamit yung tweezer. Yan, inipit ko lang siya, then i-press ko lang siya ganun. Yan, i-fix ko pa nga to. Ganito guys yung ginawa ko. Yan, iniipit ko siya, then pinupush down. Ipit and push down. Then ito naman yellow, ganun din. Ipit and push down. Ipit and push down. Yan. So ingatan nyo na lang na hindi nyo mabutas ha. Yan. Kasi walang magenta. Napansin ko siya, walang magenta. Yun naman yung complaint ni customer eh. Walang magenta, gawin daw lahat ng paraan para maayos. So, yung magandang ng customer, positive siya. Yan, pinalitan natin una. Then, bakit? Kasi medyo mahirap tong guys eh. Kung lalagyan mo ng tape dyan, then nasa ilalim, lalagyan mo lang ng tape or lalagyan mo ng double-sided, mahirap yan. Mabuti na lang kung mga nandito lang sa part na to. Yan. Okay yan. Pero kung nandun mismo sa ilalim, nako, kailangan mo talagang palitan yung hose. Tanong, pwede bang palitan yung isa lang? Pwede din naman, pero gagamit ka ng mighty band dyan para madikit-dikit mo siya. Pwede din naman yun. Pero pupunitin mo yan. Then didikit-dikit mo ulit siya. Medyo mahirapan ka yan. Kaya dapat isahan na talaga. Pag nasira yung isa, palit yan lahat. Ganyan sa hose. Nagpapalit lang ako ng hose kapag hindi ko siya maremedyohan kapag mga ganito nasa ilalim na. Tingnan nyo. Yung ikli lang niya eh. Ganun halos nasa na eh. Then, kasi hinihigop ko siya kanina. Then, yung kanyang damper, napansin ko, sabi ko parang palagi may bula. Parang palagi may bula. Yung damper niya. Yun pala, nginat-ngat pala yun ng ipis. Then, kaya hindi continuous yung flow ng magenta, it is because butas. May butas siya. Kaya walang magenta. Kaya nagtataka si customer, bakit ang dami naman ng magenta ko? Ang dami naman ng magenta daw. Pero parang hindi nababawasan. Pero yung totoo, nababawasan siya. Halos magenta yung kumalat dito. Now, nakikita nyo may blue or may cyan because yung kanyang damper guys, ito tumutulo na siya, yan halos naubos yung laman. Then umano nga siya dito
na sobra nito kaki-cleaning guys. Sinabi naman ni customer, nag-cleaning siya na nag-cleaning. Ito lang ha, kapag sa unang cleaning nyo hanggang sabihin natin mga 3 beses wala pa talaga, ipa-check nyo na or gawin nyo yung lahat ng ginagawa ko. Check na mismo yung damper, check nyo yung hose, baka may putol ganito, may putol pala or may kinangingat pala ng ipis. So double check nyo guys lahat. If you are a user in need the service of a technician, so kung kaya mo naman to, pwede mo tong gawin. Ngayon, may isa pa tayong problema. Ito yung damper na to, halos naubos yung laman niya kasi tumulo talaga. Hindi ko nga alam kung kumusta ba yung head. Kaya papalitan ko siya ng ibang damper. Ito, ibang damper guys. So tatanggalin ko to. Bali, hose and damper yung papalitan natin. Kasi ito, unsafe na siya. Palitan ko na siya nito. Yan. So, alright. Ngayon, higupin natin yung Cyan. Yun pa din ha. Ang gamit ko guys, syringe na 10 ml. Kung manonotice nyo, yung nozzle, tinanggal ko yung ano niya, yung ito, yung nasa, ito. Tinanggal ko yung kalahati para lumabas to. Ang purpose niyan, para pag tig-push ko siya doon, then hinigop, mas mabilis na lang. Yun, di ba? Ganon. Don't you tell me na may problema na din ang damper na to. Okay na. Ayan. Right. Then ito, bumubula ito kanina. Tingnan nga natin. Ayun, so wala na siyang bula, oh. Continuous na yung flow. Ayun. So dapat ganyan. Ito. Yun. Alright. So yan. Okay na yan guys. Yung block natin, yan nga din natin yung block. So sa pag-repair talaga guys ng printer, don't expect na hindi kayo madudumihan ha. Okay, wait lang. Alam mo yung akala mo, nagpi-play yung video, tapos naka-post pala. Nako guys, naibalik ko na lang yung printhead. Ayan. Ine-expect ko talaga working eh. Continuous yung ang dami ko nang sinabi, ang dami ko ng explanation eh. Yan, so naibalik ko na guys, chinek ko yung head. Then hinigop ko yung sa bawat damper. Hinigop ko yung mga ink. Kaya yan. Ang dumi na. Ayan o. Kaya nilinisan natin. Then ngayon, ang ginagawa ko para magkaroon ng ink yung head, higupin natin mula dito sa papunta sa waste ink. Ayan. Higupin.
Uy, walang lumalabas na ink. Ayun guys ha, basta printer yung pinag-uusapan, don't expect na hindi ka madudumihan ha. Ganun talaga yung pag-repair ng printer. Ayan o, lumalabas na yung ink. Nahihigop na natin. Ayan. Ito yung pinaka-the best solution guys para at least kung may bara yan, matatanggal. Ano? So, inihigop natin yung bara na napupunta doon. The same time, para magkaroon or ma-feel, tama ba? Basta magkaroon ng ink yung sa bawat butas ng head. Papunta doon sa head. Ayan. Okay na yan. Tapon natin yung waste ink. Nakakaano naman guys, ang dami ko ng explanation na ibalik ko na nga lahat tapos hindi pala nagpi-play. Na-post ko pala. Nakalimutan kong i-play ulit. Nako naman. Anyway, explain ko na lang sa inyo ha. Ewan ko kung saan ako nag-stop. Pero pinaklas ko yung head, tiningnan ko yung flex cable. Then in-explain ko nga na nagpalit nga ako ng damper. Palit ako ng cyan damper kasi ito punong-puno yan, then nagtutulo talaga dyan yung ink. Kaya yung kung makikita nyo, cyan yung nandyan. Cyan. Hindi sayang, kundi cyan. Yan. Tapos, higupin natin yung ink. Ito. Yun. Diba? Yan. Ganyan. Tapos, kuha tayo guys ng tissue. Yan muna natin yan. So napakalakas ng ulan dito sa amin early in the morning guys. Then inuubo ako. Ay nako. Parang masakit pang ulo ko ah. Ito, lalagay natin siya dito guys. Yan, dyan. Yan. Then para matanggal yung sobrang ink mismo sa head. Yan, hayaan muna natin mag-reside siya dyan para ma-absorb nung tissue yung ink. Yan, lagay dyan, then that's it. Ayun na, oh. Yun. Diba, kompleto na? Black, cyan, magenta, and yellow. Okay, alright. Positive, guys, positive. Ulitin natin. Lagay natin dyan. Yan, ganyan lang. Push. Hayaan lang. Mga 60 seconds or 1 minute. Okay na. Alright. Yan. Pwede na guys. Okay na yan. Sige. Balik na natin to. Ayan oh. So yung ina-explain ko kanina ha. So siguro nasa unahan naman ng video na ito pinalitan ko yung hose kasi nabutas yung magenta. So ang ginawa ko, ayun, na-videoan ko ata yun. Ganyan. So ito yung sinasabi ko. Yung damper niya halos ayaw ng talagang tumutulo na. Kaya yung cyan napunta na dyan. Nasayang yung cyan. Right. Ngayon, balik na natin to. Paano na nga ba to? Naku, parang nawala ako guys. Ayun. Parang naagta ako dun. Ayan, shoutout sa lahat ng nanonood sa atin. Kung sino ka man na unang-unang nanonood, parang 5 ata kayo eh. Pa-comment naman na sabihin mo ikaw yung unang nanonood ng lahat ng video na ina-upload natin. Maraming sa pagsuporta. Maraming salamat.
Yan, push na natin yan dyan. Then, ibalik natin yung lock. Ipihit lang yung gear. Then, balik na yung lock. Yun. Okay. Yung problema niya ay walang magenta. Sige nga. Okay, power on. Power on muna natin. Mag-normal na movement siya. Okay na agad. Parang wala lang nangyari. Yan, lagay tayo ng bond paper, guys. Yes, it's Wednesday morning today, 4:30 a.m. in the morning. Right, power off. Then nozzle check tayo, cancel button, then power button. Unhold. Kapag nag-turn on na, unhold na. Then blinking, then magpiprint siya, guys. Tingnan natin kung kompleto na ba yung kulay niya. Alright. Hoping for the best. Yan, creating an output, guys. Ayun! Sabi ko na nga ba eh. O, ito yung magenta na hinahanap ni customer na nawawala. Ayun oh. Ang galing oh. Ang linis lahat oh. Diba? Walang kagaragap. Ano? Walang gap. To be honest, guys, yung ginagawa ko, tinatanong ko muna si customer kung ano ba yung history ng printer niya, mga ganyan. Sabi ko, nagamit ba to during the module? Kumbaga, masyadong gamit na gamit ba yan? Kasi kapag gagamit na gamit na nawawala ng ibang color, pwedeng barado talaga yan. Medyo complicated yon. Kaya, inaalam ko muna yung history bago ako kumilos. So, mas maganda kasing alam mo yung history. Pero, mayroon din naman na customer talagang magme-message lang sa'yo, "Sir, paayos ko po yung printer." Ganon, message lang siya. Tapos, hindi naman sinabi yung problem. Although, parang tinatry tayo na baka kung talagang tingnan natin kung talagang marunong ba talaga to. Parang ganon eh. Yung dinala ko kanina na 2 printer. So, hindi ko yun na-document. Hindi ko yun na-document kahapon. Alright guys, so thank you so much for having me here. Ayan okay na siya. Very good na. Although may counting dumi lang siya, mawawala na din yan kapag nag-create tayo nag-create ng output. Yan, thank you so much for having me here. This is always your Codetech, Alden Altamarino. And yan, napakaikli lang ng video natin. 18 minutes, 20 minutes. Alright. Yan, kung mayroon kayong mga katanungan, message na lang kayo guys. Alden Altamarino sa Facebook page natin. Thank you so much and good morning. Peace out guys. Peace out.